for everyone, no? Din talaga para sa training. And parang may nakita akong nasa biyahe pa no, naka-video on kanina. Pero maganda 'yon. 'Di ba? Kasi share ko lang dati rin kasi talaga nagsimula ako as part-time. 'Di ba? Nagsimula ako na student and at the same time habang student kasi dati, marami din talaga mga pinagsasabay-sabay na mga responsibilities at saka mga other sidelines before. Pero ang maganda rin naman kasi talaga sa business natin, 'di ba? Biglang nagsimula lang, no? 'Di ba? Pero yun yung maganda sa business natin na kasi pwede ng Zoom eh, 'di ba? And yun yung very grateful ako for Usana kasi compared sa kung paano nasimula ng mga nag-Usana dati na talagang face to face lang, talagang biyahe-biyahe lahat. Actually, for us right now, very convenient na kasi pwedeng mag-earphones lang, may mga natutunan na tayo. 'Di ba? And encourage ko lang lahat kung meron man dito mga nagpa-part-time pa, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Makinig lang ng makinig, earphones lang ng earphones, 'di ba? Kasi kahit ganun pa lang ginagawa natin part-time, marami na po tayong mga nakukuhang mga lessons. And definitely naman darating na yung time. Ito kasi yung mga, ayun guys, ito yung masarap sa journey eh. Na after 2 years, after 3 years, babalikan na lang natin, lilingon na lang natin yung mga panon. Dati, alam mo ba, pabiyahe-biyahe ako, tapos nag-earphones lang ako. Pero ngayon, 'di ba, may sariling sasakyan na, 'di ba? 'Yun yung mga kwentong masayang balikan. 'Di ba? Kaya I encourage everyone na i-embrace lang natin yung mga kanya-kanya nating journey right now. Okay? So, bago magsimula, share ko lang yung screen. Ayan. Yan. Nakikita po ba yung screen? Color white. Yes po. Ano yung nakikita? Puti. Puti. Tama ba, Coach? Bakit kaya? Puti. Okay na ba? Ayan! Yes. May pa Ayan, okay na po. James Bond pa, no? Hello guys, ako ulit, John Paul Teves, one of your silver directors, Premier Platinum Pacesetter, and Asian Cruise Qualifier, no? So, for tonight, ang magiging training ko rin talaga para sa lahat is follow-up. Okay? And good news din talaga, no? Kasi sa totoo lang guys, follow-up din talaga. Minsan, na ano natin to siya eh, na minsan very important talaga siya na skill, pero nalilimutan gawin ng mga tao. Kasi akala nila, once ma-presentan, once ma-close, okay na. Mag-pay in man or hindi, okay na siya. Basta nagawa ko na yung negosyo ko. Akala natin kasi hanggang presentation lang eh. 'Di ba? Pero, hindi kasi talaga natin maiiwasan. Not everyone will decide to join agad-agad ng Usana. Or hindi lahat agad magde-decide na, sige, bili nga ako ng products mo. Kaya dito talaga very important or very crucial tong part na to. Kasi means, aminado naman tayo, di ba? Mas marami pa yung mga hindi nagjo-join kaysa sa mga nagjo-join. 'Di ba? Kaya dito pumapasok ang skill na to. Okay? Kung example, ang ratio mo right now sa 5 pepresentan mo, isa lang yung nag-pay in, ibig sabihin good news, meron tayong 4 na ifa-follow up. Okay, ngayon ang goal natin is paano ma-convert yung 4 na follow up na yan into pay-ins na talaga. Okay? And share ko lang guys, 'di ba nagkaroon ng Asia Pacific Convention sa Malaysia. Yung naging run ko doon ng silver, very big part doon ay follow-up. Very big part po talaga noon ng follow-up. So more than half po ng points na nagawa ko noon was because of follow-up. So, kaya very very important skill to guys. Kasi just imagine, no, okay lang po ba malaman sino po dito yung mga within 2 months pa lang sa business? Meron po ba dito mga first 2 months, below 2 months pa lang? 5 months yung pinaka-youngest. Mas Nami! Hi, Nami! Sis Nami! Ayan. Yan si coach namin, no. So sis namin nakisis na rin, no. So para kay Nami, ito yung good thing, ito yung gusto ko din talaga ma-share sa iyo. Actually para naman sa lahat, no. Meron din naman talaga kasi tayong mga napresenta nung PPPS run natin na hindi nag-join, 'di ba? Ang good thing nun, tuloy mo lang yung business mo, darating yung time, once nag-run ka na for silver, once nag-run ka for believer, builder, director, bronze, silver, gold, diyan papasok yung mga tao na yan. Okay? Kailangan lang talaga natin guys mapakita na decided tayo. Okay? So enjoy lang talaga. Lagi kong sinasabi, enjoy lang yung journey, no? Pero, naku po, wait lang. So meron tayong quick activity. Okay? Meron tayong quick activity guys. Ano lang to siya, mabilis to ha. Okay? Ang assignment ko, hanapin nyo
Okay, change color. Hanapin nyo yung kung ilan ang blue. Okay? In 3, 2, 1. Ayan. Isa. Okay. Sino? Okay. Sige. Sino dito yung mga hula nila isa lang yung blue? Isa lang nakita ko, coach. Isa lang. Ay, yung may shade ba? O yung pure? Ayan. Sino dito yung dalawa yung hulang blue? Sino yung hula dito? Tatlo yung blue. Si, Tatlo. si Tatlo sis yung blue. Nami, tatlo, ayan o, tatlo, sabi niya ganun. Shade of blue. Iyan ko nga yung gallery view nito para makita ko lahat. Hindi ko makita pa rin talaga lahat, no? Sige. Kung sino nila yung mga makikita ko dito. Pero, may kasalanan din ako. Hindi naging clear yung instruction ko. Di ba? So, tama naman yung sinabi ni... Ba't nagbabak siya? Okay. Okay. Ayan. So, tama naman sinabi ni RA kanina. Isa lang yung pure na blue. Tama din naman yung sinabi ni Coach Nathan kanina na dalawa yung sky blue. Di ba? Basta blue. Di ba? So, tatlo. Okay? Ngayon guys, gusto ko lang ma-share talaga sa activity na to. Di ba, nung nalaman nyo kung ano yung mga kailangan nyo lang i-focus on, doon agad nakatingin yung mata nyo. Alright? Ibig sabihin, ang gusto ko lang din talaga mas matutunan ng lahat is once you do your business of Usana, ang goal talaga natin is sales. Ang goal talaga natin is makapag-share ng products, bumili yung mga tao sa atin ng products, makapagpa-pay-in ng mga tao. Yun yung goal natin. Okay? Kasi minsan kasi ang nangyayari, okay, goal natin PPPS, 4 na pay-in. Minsan, after ng 10 rejections, tumitigil. Bakit? Kailan ba naging goal ang 10 rejections? Ang goal natin ay 4 pay-ins para sa PPPS. Ibig sabihin, hanggat sa hindi pa yun nangyayari, hindi ka titigil sa pag-hit mo ng PPPS. Okay? Every run, ganun lang yan. Dapat alamin natin yung goal talaga. Okay? Ang gusto natin na makuha is results. Gusto natin makuha is mga magagandang results sa Usana. Huwag tayong mag-focus on sa mga challenges. Okay? So magandang challenges, yun yung mag-help sa ating grow, pero dapat tunnel vision tayo para sa goals. Okay? So, ngayon, okay. Back to our training, no, gusto ko rin talaga mas mapakita sa lahat who I was before Usana, no, kasi syempre gusto ko talaga mas mapakita just like everyone, nag-undergo lang din ako ng process. Okay? So kung ikaw right now ay nagra-run for director, ang pinagkaiba lang po natin ay mas in-embrace ko kagad ang process. Kung ikaw right now ay nagra-run ka ng silver, ang pinagkaiba lang po natin ay in-embrace ko kagad ang process. Okay? So meron tayong mga kanya-kanyang pinagsisimulan dito sa business. Alright? So, ayan. Basically guys, mabilis lang naman to kasi training ko lang din naman talaga is about follow-up, no? So, ako youngest sa family namin. So, yung daddy, di ba? So, yung tatay ko po, ay meron po kaming sariling construction company. Alright, when I grew up. Tapos, yung mga ate ko po ay currently mga doctors right now. So basically, when I grew up din talaga, basically parang nabibigay naman, 'di ba? Nabibigay na rin naman talaga yung magandang buhay. Once may kailangan nabibigay naman. Pero 'di ba, hindi naman talaga natin maiiwasan na meron talaga mga emergency or mga sabihin natin mga sakuna. Okay? Kasi before nagkaroon kasi ng cancer si Papa. Okay? Nagkaroon ng cancer si Papa, so doon na nagsisimula mag-deteriorate yung health, tapos na unti-unti na nagbabankrupt yung company. So basically guys, doon kami napunta sa financial crisis din talaga ng family namin. Okay? So, kumbaga doon sa financial crisis din talaga na yun, parang nawi-witness ko rin talaga si mama, parang iba na rin talaga yung, hindi kasi sanay si mama na, na financially incapable. Okay? Tapos kasi nawala din si Papa. So parang kaming tatlo, college pa kaming tatlo noon. Okay. Naiwan kami lahat kay Mama. Alright? Walang naiwan kasi 'di ba nga before nawala si Papa is bankrupt kami eh. So lahat ng ari-arian, lahat ng mga kung ano yung meron sa amin dati is nawala. Just imagine guys, ano kami noon? Meron kaming 7 sasakyan dati. Pero lahat 'yun nawala. Meron kami mga iba't ibang properties dati pero lahat 'yun nawala. Okay? Kaya doon talaga pumapasok sa akin yung importance din talaga ng tamang alam mo yun, passive income kumbaga. Okay?
So, hindi naman kasi sapat lang meron ka lang source of income na malaki. Kasi darating ang time, once kasi dumating ang emergency, sigurado ba tayo, meron pa rin tayong pagkukuhanan ng source of financial help din talaga. Alright? So doon talaga pumasok yung very grateful ako sa iyo sana, no? And basically on my journey rin talaga dun sa financial crisis part ng family namin. Kumbaga dumating lang sa time na talagang alam mo yun, napagod na ako, na laging problema ang pera. Okay? So kasi bunso din ako, guys. Okay? So bunso din talaga ako. Alam mo yun, parang as much as possible kasi nun, ayaw ng mama ko na magtrabaho ako. Okay, mag-part-time ako. Ayaw talaga ng mama ko nung dati. Pero, alam mo yun, pasikreto kasi ako nagyusana. Pasikreto ako nagyusana. So, ang nangyari nun, may nakita kasi akong post. Alright, may nakita akong post, sabi niya nag-hire daw, 'di ba? So, wag yan, pero bawal 'di ba? Bawal yung mga hiring. So, may nakita ako ganung post. Minessage ko siya, naganap. Ako pa yung nagfa-follow up doon sa friend ko, ha. So, isipin nyo, kung kayo man, meron kayong mga guest na negative. Ako, na-experience ko, yung friend ko yung negative sa akin. So, yung experience ko dati. Okay? So, ako yung nag-follow up na mapresentan ako. Okay? So, doon na rin pumapasok. Huwag tayong mag-prejudge ng mga friends natin. Di ba? Malay mo. Di ba? Meron talaga yung mga gusto rin talaga mag-business ng sana. So, when I heard the business of Isana, basically, ang talagang nag-push sa akin para gawin siya is this kind of realization na ayaw ko darating yung time na mag-alala about sa work. Kasi guys, sa totoo lang, marami kasi ako mga friends na matataas na position sa work, 'di ba? Matataas or matagal na rin yung experience sa work, pero sa totoo lang, lagi silang stress or lagi pa rin kulang yung finances. And yun yung gusto kong ma-prevent as early as possible. Kasi sa totoo lang, buong college life ko, guys, sobrang hirap ako sa finances eh. Diba dumating yung time, nasa Luzon ako noon, 300 sa isang buwan. Swerte na yung 1,500 ang pera ko sa isang buwan. So financially talaga, sobrang hirap na hirap dati. So gusto ko siyang matigil as early as possible. Kaya na doon ako nung nag-start kasi ako sa USANA, 4 yung sideline ko. Okay. Tapos sa second month ko sa USANA, doon na kasi parang lumaki na rin yung income ko doon sa USANA, $200 a week. So doon na ako nag-decide, sige, okay na to, USANA na lang ang inalis ko yung iba kong responsibilities nas nag-USANA na. Alright? Tapos sa third month ko, doon na rin nag-start mag $600 a week. Alright? So, ayan. Basically, ito lang yung, lahat naman tayo guys, lahat naman tayo gusto rin talaga natin ng ganito, di ba? I just want to live and enjoy life without worrying about our finances. Alam ko naman lahat talaga tayo gusto ng ganun. Okay, kaya meron na tayong business na sana, di ba? Kailangan natin ayusin. And yan, isa sa mga ways para maayos din talaga ang business. Ba't nawawala ang slides ko? Kinabahan, kinabahan sila, no? 69 slides. Diba? Hindi kasi ako sanay sa Canva. Ayan. Diba? So ito lang na-realize ko and I know lahat din talaga tayo gusto ng ganito. And kudos sa mga working man. Hindi naman ako against. Hindi naman ako against sa working man ha. Pero isipin nyo, no, 7 days a week para ma-enjoy lang natin 2 araw dyan. Guys, I believe gusto rin talaga ma-experience ni God yung talagang blessings niya sa atin. Gusto ni God na ma-experience natin yung ganda talaga ng mundo. Okay? Kaya hindi ako naniniwala. Ang cycle lang talaga dapat ng tao ay 7 to 5, 15K a month, 20K a month, 25K a month, 30K a month. Alright? So I believe kailangan din talaga natin, 'di ba? Parang kailangan natin talaga ilaban ang freedom natin. Okay? So sana, 'di ba? Sana kaya ko talagang ma-share sa inyo kung paano ako nakita ang business niyo sana. Kasi guys, kung part-time at part-time man, hindi kasi ito yung part-time na gagawin mo hanggang 60, hanggang 65. Kasi darating kasi ang time guys, lalaki at lalaki income natin sa iyo sana. Ngayon ang question pa rin naman is, nasa decision mo naman yan eh. Nasa decision mo naman kung hanggang kailan mo gagawin ang part-time yung sana. Kung hanggang 100K a month ba ng Usana or hanggang 200K a month. Pero definitely, syempre naman kung nagsa 7 digits ka na sa Usana, definitely mapipili mo na mag full-time. Diba? So kanya-kanyang choices lang yan. Ang akin lang, nag-decide lang ako mag-start mag full-time sa Usana nung nag $200 a week na ako. Diba? Meron lang iba nag-decide mag full-time agad nung nakapag $25 eh. Nakapag $50 eh. 'Di ba? So kanya-kanyang decision 'yan. And dito lang din tayo nag-start guys. Isipin niyo ha. Maiintindihan niyo din naman kung bakit naging negative sa akin yung naging friend ko.
'Di ba? Kasi ikaw ba naman, prospect mo, isang kamay, yosi at saka beer, 'di ba? So, maiisip mo bang magiging sana 'yan? 'Di ba? So, 'wag lang talaga ma-prejudge, no? Pero, yun nga, all of us started from somewhere, 'di ba? So, kung makita niyo ako personal, hindi na ako ganyan kapayat. Okay? So, before I started Yusana, nasa 50 kilograms kasi ako. Okay? Pero dahil sa products natin, 'di ba? Unti-unti na tayong parang naging tao na. 'Di ba? So, nagta-transform din pala tayo, 'di ba? So, naging tao na tayo, guys, because of Yusana. So, right now nasa 75 kilograms na. Pero hindi naman talaga yung gusto kong story na ma-share sa inyo, no. Ang gusto ko talagang story na ma-share sa inyo is hindi yan kung sino tayo right now. Okay? It does not matter talaga kung sino tayo ngayon. What matters is sino yung gusto natin maging tayo sa future. Okay? So, knowing my background before, na talagang, alam mo, negative sa finances, maraming yosi, beer, di ba? Pero nakapag-rampagay sa Asia Pacific Convention ng Malaysia. Di ba? Ang gusto ko lang talaga ma-share sa inyo is talagang kailangan lang ma-embrace ang proseso. Okay? And ito yung gusto ko mas mapakita sa inyo. Kung ako dati, kung nagawa ko mag-PBPS, kung nagawa ko mag-run ng director, kung nagawa ko mag-run ng silver director, knowing that kind of background, gusto ko mas mapakita sa inyo, mas kayang-kaya nyo. Okay? Kasi hindi nyo naman kailangan magsimula ng Yusana na yung mga friends nyo ay, alam mo yun, puro walang budget, puro walang pera, puro mga gimikero, puro may bisyo. 'Di ba? Hindi nyo naman kailangan mag-start as ganun eh. 'Di ba? So, i-maximize nyo na, guys. I-maximize na po natin kung saan tayo right now. Alright? So, syempre, step by step pa rin yan. Kaya ang gusto ko talaga ma-share sa inyo is mas madaling i-undergo ang step by step once alam natin yung why natin. Okay? Kasi kahit gaano man namin ituro yung step by step, once sa tingin nyo, napupuyat kayo, napapagod kayo, hindi pa rin namin talaga kayo tuluyang matutulungan. Okay? Pero once kasi ma-decide nyo kung bakit nyo talaga i-grow yung business ng nyo sana, magiging madali lahat eh. Puyat, magiging madali na lang yan eh. Rejection, parang wala na lang din yan eh. 'Di ba? Kasi for me, ang goal ko rin talaga is mabigay yung best life possible para sa family ko. Kaya yung simpleng puyat lang, madali lang yan eh. Yung simpleng rejection, madali lang yan para sa akin. Kasi alam ko, tiisin ko lang yung mga yan. Ang mabibigay ko rin naman, Las Vegas. Diba? So, pupuntahan natin yan. Diba? Mga travel incentives lang yun sana. Okay? Pero, ganito yan na. Hindi pa rin effective talaga kung puro why lang. Okay? Kasi kahit man i-share nyo sa akin yung why nyo right now, pwede namang maiyak talaga ako eh. Diba? Pwedeng pag-iyakan natin yung mga why na yan eh. Pero, kung kinabukasan, mabilis pa rin tayo mapagod, or kapag kinabukasan, okay pa rin tayo sa isang presentation, parang wala lang pala yung why natin. Okay? So, it always boils down din sa discipline. Alright? So, sana guys, no, na-share ko rin talaga with my background na kung kinaya ko, mas kaya nyo. Diba? Kung nag-start kayo sa business na nyo sana na may work na, ibig sabihin yan guys, marami na kayong friends right now, gusto nang kumita ng malaki. Ngayon, kailangan na lang natin mapakita talaga sa kanila yung value ng business ng Yesana. And syempre nga, 'di ba, napakita ko sa inyo kanina, malaki ang kinikita ng papa ko. Pero dahil sa cancer lang, nawala 'yung lahat, 'di ba? So parang dun ulit ako mas na-push na bakit ko na-realize tama talaga yung business opportunity ng Yesana. Kasi hindi lang finances yung inaayos natin, kundi health din talaga. Alright? So, ngayon, balik tayo sa training natin. Okay? So, what is follow-up ba? Okay, so okay lang ba mas gawin natin itong interactive? Buhay pa ba lahat dyan? Type 1 naman kung type 1 kung buhay pa lahat? Buhay talaga, no? Ayan. So, alive, alert, awake, enthusiastic, si Coach Nathan, Coach Lois, Coach Lee, Coach Nami, di ba? So, okay lang ba si RA? 'Di ba? Okay lang ba, RA, unmute kayo ma-share mo sa amin right now? Ano yung Yes, nakalagay type 1. follow up? Ay, wait lang, basahin ko. Follow up refers to the communication or actions taken after an initial interaction, such as sales, call, email, meeting, or event. These actions aim to maintain or enhance relationships, address queries, or move forward with the business process. Okay.
So, ito rin gusto ko talaga natin na ma-maximize, no? Kasi minsan nga, nakakaligtaan natin yung follow-up. Pero again, once we present and close din naman yung mga presentations, hindi naman lahat agad-agad. Thank you pala, Ray, no? So, hindi naman agad lahat nagde-decide mag-join ng USANA or hindi naman lahat nagde-decide bumili ng products. Okay? Kaya very important ng follow-up kasi again, ito yung mga actions na mag-enhance ng relationships kasi 'di ba nga one way or another, USANA rin talaga is a relationship business. Okay? Ang gusto ng mga tao or any business din naman talaga is a relationship business. Hindi tayo gagawa ng negotiations with people na hindi naman talaga tayo, alam mo yan, parang what accountable na magbigay ng commitment. Okay? Or hindi naman tayo gagawa ng negotiations with people na hindi naman natin pinagkakatiwalaan. Okay? So, para mas ma-close natin ang deal, kailangan mas may ma-improve tayo ng mga relationship kasi hindi naman natin maiiwasan din. Meron naman tayong mga cold presentations mga cold prospects cold market. Okay? So ang goal natin kapag may cold market man, i-build ang relationship. Okay? And at the same time, sabi nga 'di ba, to move forward with a business process. Okay, ibig sabihin kapag hindi man nag-pay in, ang goal natin dahil sa follow-up is mapapunta sa pay in na status. Alright? So basically guys, ito yung meaning din talaga ng follow-up na and basically ano bang importance talaga nito? Okay, so medyo mahaba to kaya ako na lang magsasabi, di ba? So why is follow-up important? Okay, follow-up helps identify, rectify errors early on as well as quickly identify problems for which escalation is required. This helps prevent misunderstanding and conflicts plus avoids costly issues that can multiply when errors or problems aren't caught until later on in a project. Okay? So in layman's term, 'di ba? In layman's terms, ibig sabihin lang nito guys, hindi natin maiiwasan na hindi talaga laging 100% tayo mag-present. Okay? Hindi laging on our best performance talaga. Minsan kahit nasa best performance na tayo, hindi pa rin nagde-decide ang mga tao mag magbili ng products or mag-pay in. Okay, kaya ang job lang din talaga ng follow-up is pwede natin maayos yung mga naging kulang nating sinabi ng presentation. Okay? Kasi ganito 'yan. Okay, after you present, minsan 'di ba parang hindi natin maiwasan mag-overthink na hala dapat pala nabanggit ko tong ganitong klaseng closing. Hala pala dapat nabanggit ko tong ganitong klaseng technique, ganitong klaseng push button. Okay. Ngayon, ito yung maganda sa follow-up kasi pwede natin ma-share sa kanila pwede natin mabanggit sa kanila. Okay? Kung nagkaroon ka ng error about sa products, di pwede mo yung maayos through follow-up. Kung nagkaroon ka ng error through discussing the business plan, pwede mo tong magawa sa follow-up. Okay? So, again, okay, ayusin lang natin ulit ang ating thoughts when it comes to follow-up. Guys, ang follow-up din talaga, ito yung magpapadecide sa mga tao na, sige na nga, mag-team up na nga ako kay RA, sige na nga, mag-team up na nga ako kay Nami, sige na nga, mag-team up na nga ako kay Lina, kay, sino pa ba nandito? Kay Lee, kay Francisco, kay Maricar, ay si Coach Bu yata to. So, ayan. So, yun yung mga magpapadecide natin, no? Sa about sa follow-up din talaga. Okay? So, ayan. Next slide. Ayan. So ito yan. Ito yung nagiging minsan problems natin. Masyado lang minsan ma-pride yung mga tao. Yung akala nila na, sige, ganito yung question dyan. Meron na ba kayong mga friend na or mga downlines na sinasabi nila, ayaw kasi yung follow up. Di ba? Pero ganito yan. Gusto naman natin lahat mag-grow yung business natin eh. 'Di ba? Gusto natin lahat mag-grow yung business natin, pero bakit hindi natin magawa mag-follow up? Okay? In any business, guys, kailangan talaga yung follow up. Alright? Ganito. Siyempre, kapag dumaan kayo sa mga free taste, hindi naman sa unang sulyap, gusto mo na agad eh. 'Di ba? Minsan kailangan mo pa siyang daanan 2 beses, 3 beses. Alam mo parang minsan dumadaan ka pa ng ilang beses para lang tawagin ka ng kuya ulit. Parang iniisip natin, sana lapitan ulit ako ni kuya para dun sa free taste. 'Di ba? Minsan gusto natin ng ganun eh. 'Di ba? Sa lahat lang din yun ng mga business. Alright? Talagang kailangan lang natin ulit-ulitin sa mga tao na maganda talaga products natin. Okay? Kasi example, katulad sa akin, hindi naman ako into health eh. Pero bakit ako nag-decide mag-start ng business ng Sana? Okay? Sino ba dito yung mga nag-start ng business ng Sana dahil sa products? Yung totoo ha? O baka ako lang yun? Baka ako lang yun ang talaga mukhang kita.
Sa business din ako, coach. Sa business, 'di ba? So may kanya-kanya talaga tayong reasons mag-start ng business ng isa na, no. Pero pansin niyo, dahil lang 'yun sa paulit-ulit na follow-up. Okay? And ang ginawa ko kasi noon, wala kasi agad akong, syempre wala nga akong finances dati. Noon narinig ko yung business presentation, ang ginawa ko, sabi ko, makinig, ako pa yung gumawa ng way para mas makinig ulit sa mga next business presentations. So, kada business presentation, mas lalo ko na follow up sarili ko, 'di ba? So, dahil sa lagi ko naririnig yung mga business presentations, doon ko mas na-realize yung importance talaga ng health at saka pag-start ng business. 'Di ba? Kasi wala naman akong experience ng business noon, pero ba't ako nag-decide mag-USANA? Alright? So, ayan. Minsan ito rin gusto ko mas mapakita sa inyo, no. Minsan kasi masyado lang natin iniiba yung business natin ng USANA compared sa mga traditional businesses. Alright? In any business, guys, kailangan talaga mag-follow up. Kahit mag-search nga kayo sa Google, actually kanina nga kasi nag-search ako eh. Mag-search kayo ng mga follow-up examples ng different companies. Maraming magpapakita. Apple, nagfa-follow up yan ng mga clients nila. Different companies nagfa-follow up talaga. Billion-dollar companies na yun tayo pa kayong mga sharer, believer, director pa lang. 'Di ba? So, kailangan habang nagbi-build pa lang tayo, iba na yung talagang mas gigil natin right now eh. Okay, nagsisimula pa lang tayo sa business din talaga natin. Okay? So, ayan. Gusto ko lang talaga to ma-share sa inyo, no, para mas ma-clear natin yung idea natin about follow-up. Okay? Kasi akala natin hindi talaga important ang follow-up eh. Or minsan iniisip natin kapag hindi nag-pay in after closing, is yun na yun. Okay? Pero sa totoo lang, wait lang, meron lang nasa screen ko. Okay. Pero sa totoo lang guys, follow-up plays a big role din talaga in any business growth. Okay? Just imagine, no, sabi ko nga, kung ang ratio nyo is 1 pay-in after 5 presentations, just imagine kung nakapag-present kayo ng 20 presentations, edi may 16 kayo na follow-ups. 16 follow-ups nyo guys, isipin nyo 80% ng sales ay made on the 5th to 12th contact. Ibig sabihin, kung ang pinag-uusapan pa lang natin ay 16 na follow-ups, ilan ba ang ano nun? Ilan ba? Okay, nasa 12 pay-ins. 12 pay-ins sa loob ng 16 follow-ups, 'di ba? Sobrang malaking bagay 'yun. Ano ba yung gusto kong maano sa inyo? Ano ba yung gusto kong ma-share talaga sa inyo? Guys, malaki ang pwede natin ma-produce dahil sa follow-up pa lang. Again, malaki din ang nabigay na role ng mga follow-ups dun sa bawat run ko. Yung nag-run ako ng director, nag-run ako ng 600 Club, nag-run ako ng Asia Pacific, nag-run ako ng Silver, nag-run ako ng Asian Cruise. Alright? It plays a big role talaga ang follow-up. Okay? Kaya ang problema natin ngayon, kung after ng presentation na hindi ka nag-pay in-unfriend mo na agad. Naku po, wag tayong magtaka kung hindi nang-grow yung business natin. 'Di ba? So meron din naman kasi ako naging downline na gano'n. Doon napag-usapan naman namin yung ganung behavior. Okay? So, ang gusto natin, after ng presentation or after ng closing, ito guys so I hope nakuha ko yung attention ng lahat, no. After ng presentation or after ng closing, kung hindi man siya nag-pay in, dapat ang maiwan natin na impression sa tao na yan is kung magsisimula man siya ng business ng sana, dapat sa atin. Example, dapat ang mindset talaga ni RA kung meron siya na-presentan, dapat ang maiwan niyang impression sa guest niya is dapat kay RA akong pay-in kung sakaling mag-decide ako mag-start. Or kung sakaling bibili man ako ng products, kay RA ako bibili. Okay? Yan yung goal talaga ng presentation or closing kung in case man hindi nag-on the spot. Pero again, ang goal din talaga natin is on the spot agad, di ba? So, ito, 48% ng sales 48% ng salespeople never follow up with a prospect. And again, gusto ko lang mapakita sa inyo statistics. Di ba lagi nyo nakikita, only 1% or 10% din talaga nagsasucceed in business. Pero hindi naman kasi kailangan 10% lang yung mag-succeed. 10% lang yung nagsasucceed in business kasi hindi naman lahat willing gawin yung mga ginagawa ng 10%. Simpleng follow-up pa nga lang hindi na nagagawa eh. 'Di ba? So, again, 25% of salespeople make a second contact. 12% of salespeople only make 3 contacts and stop. Only 10% of salespeople make more than 3 contacts. 2% of sales are made on the okay. 10%
yung nagme-make ng more than 3 contacts. Again, in any industry or any business, madaling isipin na hindi lahat talaga ng tao ay magsasucceed. Pero once malaman talaga natin yung dahilan kung bakit hindi lahat ng tao nagsasucceed, madali lang natin ma-realize na kaya ko pala talaga. Ang kailangan lang natin gawin is gawin din kung ano yung mga ginagawa ng 10%, ng 1%. Alright? So, again, ang question, type 3, sinong gusto mag-succeed dito sa business ng Yusana? Right? Diba? So again, okay lang naman yan. At first, medyo awkward mag-follow up. Kasi medyo feeling natin nangungulit tayo eh. Diba? I get that kind of feeling. Diba? Pero again, nandito tayo kasi hindi lang naman kung ano-anong product ang sinishare natin eh. Ang sinishare natin na value is value of health and value of wellness. Kung yung friend mo may concern sa kung yung friend mo may concern sa diabetes, okay lang ba sa iyo ang ginagamit niyang product, Herbalife? Ay, nag-name drop. Okay lang ba sa iyo ang gamitin niyang product ay mga 1-star na product? Di ba hindi? Okay? So it all boils down din talaga. Ano ba yung thought behind sa ginagawa mong follow-up? Again, we're adding value din talaga sa health ng mga tao. Okay? So, ganito yan. 2% of sales are made on the first contact, 3% of sales are made on the second contact, 5%, 10%, and syempre 80% of sales are made on the 5th to 12th contact. Ibig sabihin, consistency is the key lang talaga. Okay? Pansin nyo ba, example, tawag dito, once nanood kayo ng isang video, algorithm to ng Facebook eh. Once nanood kayo ng isang video, kahit hindi kayo nakapag-follow sa Facebook page na yon, pero since sa panood mo yung isang video, ulit-ulit mo nang nakikita mga quick videos ng Klink na yon. Diba? So in a way kasi, ginagawa yun ng mga Facebook pages para in a way, nafa-follow up tayo. I-follow mo ako. Diba? So, katulad ng lahat ng mga businesses, everyday nagpo-post sila ng mga marketing strategies nila or everyday nagpo-post sila ng mga promotional videos nila para ma-update tayo. In a way, nafa-follow up din tayo. And honestly, 'di ba? Lang. Sige. Tanungin natin si Miss Nami. Miss Nami, ilang NDO na po ba yung na-attendan mo? Ay, nakamute po. Coach John Paul, hindi ko pa po alam yung MDO. So, Ay, Kakabalik niya lang kasi, Coach. Last okay. day. Ayan. So, this is the first training. Yay! Ayan. So, First training. katulad sa i-share ko na lang yung naging experience ko. Yung first NDO ko, okay, nagandahan ako, marami akong natutunan. Pero nung umattend ako ng second NDO ko, mas lalong tumatatak sa akin yung mga tinuturo ng second speaker. Tapos, on my third NDO, mas lalo pang, alam mo yun, same yung tinuturo. Pero since pang ilang attend ko na yun, mas nagiging capable yung utak ko ma-absorb yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga dapat kong na-realize. So ito lang yung point guys ng follow-up. Kung yung first meeting nyo, hindi nyo naturo kung yung first meeting nyo, yung guest nyo, hindi pa talaga totally na-realize yung importance ng health. Imagine, after 1 week, meron yung makakausap na may concern sa health. Example, nakausap mo siya about Yusana, hindi siya nag-pay in. Within that week, meron siya mga maririnig na mga umuubo. Sabi niya, hala, ito yata yung sinishare sa akin ni ito yata sinishare sa akin ni Nami na kailangan talaga ng supplementation. Diba? Tapos, since nakausap mo siya on your first week, uy, tama ka friend, kailangan pala talaga ng mga tao ng health. Tapos umattend siya ulit ng health presentation. Di niya kita niya ulit yung ang value talaga ng health. Okay? So basically yun lang yung idea behind ng follow-up. To make people realize din talaga. And ayan, sabi nga, 'di ba? Time will tell. Again, kung hindi man meron kasi yung mga tao kahit anong ganda ng presentation mo, hindi niya pa rin talaga makikita yung value ng bakit kailangan mag-build ng finances as early as now. Bakit kailangan ma-build ng business on the side or bakit kailangan alagaan yung health right now.
bakit kailangan bilisan yung results as early as now? 'Di ba? So, time will tell, sabi ko nga, darating ang time makaka-experience niya siya ng though hindi naman natin 'to wini-wish, 'di ba? I know lahat naman tayo may well wishes sa lahat, no, pero may dadaan kasi talaga na emergency sa bawat tao. Okay. And once ma-realize ng tao na kailangan niya mag-invest para mag-grow finances niya, paano ma-improve health niya, paano mas magkaroon ng time para sa family niya, dapat pagdating ng time na 'yun, nasa Yusana ka pa rin. At dapat pagdating ng time na 'yun, alam niya ginagawa mo pa rin ang Yusana. And paano ba niya malalaman na ginagawa mo pa rin ang Yusana? Through follow-up. Okay? Ngayon, ang question is, paano ba mag-follow up? Alright? Kasi, syempre, sino ba dito, okay, habang nag-share ako ng mga challenges about doing follow-up, okay lang po ba i-type nyo lang din sa ating Zoom chat kung ano yung mga nafe-face niyong challenges, kung bakit nagkakaroon ng challenges, 'di ba, sa pagfa-follow up niyo. Kung nahihiya ba kayo or sa tingin niyo parang nakukulitan sa inyong mga tao. Alam niyo, parang ang na-realize ko lang din diyan, bakit minsan naiisip, 'di ba, shy. Ako din shy type po kasi talaga ako, 'di ba? So yan overthinking, 'di ba? Minsan ang nagiging reason lang pala is because of attitude, ego, pride, patience, and sa pagiging shy. Minsan dahil sa attitude natin na ay dapat hindi ko na 'to kailangan i-follow up, eh. Dapat siya na mismo lalapit sa akin, eh. Or minsan ego, ayaw natin masira ego natin na parang dahil kinausap na natin siya ng isang beses, dapat hindi na tayo ma-reject pa ng isang beses, or dahil sa pride, or minsan dahil sa shy. Pero yun talaga, hindi ko naman ini-invalidate kung ano yung mga nagiging challenges ng bawat isa. Pero ganito lang yung talagang naisip ko, eh. Ito lang yung isi-share ko sa inyo, no? Kasi kahit saan naman talaga may mga kanya-kanyang challenges. Pero, syempre, kahit anong challenge man yan, it all boils down din talaga. Gaano mo ba kagusto magkaroon ng resulta sa Yusana? Okay? Kasi kahit anong challenge pa yan, once gusto mo talaga magkaroon ng result sa Yusana, ang important na lang talaga sa iyo is magkaroon din talaga ng results, eh. And at the same time, kumbaga ang important talaga sa is para mahanap yung way paano mo overcome yung mga challenge na yun. Example, pagiging shy. Okay. So, ayan. Sige nga, sino yung nagsabi ng shy? Si Sir RA yung ano natin, spotlight natin for tonight, no? So, Sir RA, 'di ba? Okay lang ba matanong ano yung why mo rin talaga? Bakit mo binibuild ang Yusana on the side? Aside sa ano, actually, kung bakit ko siya talaga binibuild yung Yusana, aside sa finances, talagang nasa health, parang in-aim ko talaga yung magkaroon ng magandang health sa sarili at saka sa family. Um, kasi before talaga parang parang gusto ko na talaga maging fit. Kaya kung ano-ano yung mga sinasalihan kong mga event, mga fun run, ganyan, may mga um, parang ang tawag dito, yung gusto magpapayat, ganyan. So, dati pa lang, nasa health na talaga yung ina-aim ko. And then, syempre, gusto ko siyang i-share sa family, sa sa parents, sa mga kapatid, ganyan, sa mga kamag-anak. Tapos, yung finances din, malaking tulong din kasi na meron tayong pinagkukunan ng resources like sa pera. Ayan. Okay, thank you sa pag-share, RA, no? Ayan. So, naging spotlight na, no? So, thank you ulit, RA. Diba? So, actually, same lang din naman talaga for everyone, 'di ba? Laging involved pa rin talaga yung family sa mga why natin. Okay, pero kasi ganito 'yan. Kaya since important sa atin yung family natin, kailangan din talaga natin i-overcome yung pagiging shy, kailangan din talaga natin i-overcome yung pride, 'di ba? Kasi yung question pa rin naman is aanhin natin yung shyness natin, yung pride natin, kung hindi rin naman natin nabibigay yung magandang buhay para sa family natin. Okay? So, overcome lang natin 'yan, 'di ba? Sa lahat naman din talaga. Sabi nga, if it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. All right? So, again, everyone wants to eat but few are willing to hand. Diba? Marami kasi tayong mga kakilala talaga. Sabi nila, gusto ko magandang buhay, gusto ko ganitong klaseng income. Pero once dumating yung opportunity na talaga para makuha nila yan, biglang, ay,
okay na pala ako sa ganitong klaseng buhay. Ha? So, dumadating tayo sa ganong klaseng point eh. 'Di ba? Pero kailangan ma-remind ulit, bakit ba hindi pwede mangyari yung mga gusto natin sa buhay? 'Di ba? About family ulit yan. Alright? So, yan. Sabi nga, ito naman yung gusto ko ma-share about pride. Okay, kasi minsan ang iniisip natin, ayaw natin ma-hurt pride natin, ayaw natin yung parang naghahabol tayo. Pero may gusto lang akong i-share na Bible verse sa inyo. 'Di ba? But He gives more grace, therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Okay? So, sana, 'di ba, maput aside na natin yung pride, 'di ba? Maput aside na natin yung pagiging ma-ego, 'di ba? And at the same time, be humble lang din. And hindi naman kasi yun ano eh. Hindi naman kasi yung tipong products natin na kailangan natin i-hard sell na nakakahiya eh. Always remember na yung behind sa pag-share natin ng products natin kasi okay? Kasi we have the best products in health and wellness. Ito yung tamang products din talaga para sa lahat ng tao. Okay? And para ma-build din talaga yung ganitong klaseng belief, kailangan din talaga natin umattend ng trainings. Okay? Kasi in a way, mahirap naman kasi mag-follow up or challenging mag-follow up kung yung feeling natin is tayo lang yung naghahabol. Pero ganito yan. Once ma-fix natin yung mindset natin na alam natin talaga sarili natin na kailangan ng mga tao yung products natin, guys, magiging madali na lang yung pag-follow up eh. 'Di ba? Kasi gusto natin ma-experience nila yung mga na-experience natin. Okay? So tama ba, 'di ba? So again, be genuine lang. Okay? Hindi naman yan sa example right now, hindi naman agad-agad yan na uy, Rachel, kailangan genuine ka. Okay? Hindi naman agad-agad yan nangyayari. Mas nagiging genuine talaga tayo once talaga na-built na yung foundation and belief. Once na-build kasi yung foundation and belief sa product, sa business, guys, ma-realize natin sobrang ganda pala talaga ng Usana. Sobrang ito pala talaga ang kailangan ng lahat ng mga tao. Okay? So, ito lang, gusto kong ma-share sa inyo kasi ito rin talaga yung practice namin sa team namin. When it comes to follow-up, yung mindset talaga is, again, pwede nyo ito ma-picture screen ha. Ma-picture screen nyo siya para from time to time, pwede nyo gawing affirmation, di ba? I will follow up and never give up. I will never burn bridges. I will continuously remind my prospect how Usana can help them. Okay? So again, kailangan lang magkaroon ng tamang thoughts behind sa follow-up. Okay? So, ayan. Tools needed sa follow-up, again, update sa prospect list and keep a list of those who are presented. Okay? Kasi hindi naman sapat na meron ka lang prospect list at hindi mo siya ina-update. Okay? Kasi mawawala ka pa rin. Kasi na-experience ko yan. Okay? So, meron akong mga nakikita sa Facebook, ay, oo nga pala, napresentan ko na pala to. Pero napresentan ko siya last 2 years ago. Ibig sabihin, 2 years ko siyang hindi na follow up. Okay? Dahil yun sa hindi ko na-update yung listahan ko sa mga napepresentan ko. Pero once magkaroon ka ng separate list sa mga hindi mo pa napresentan at separate list para sa mga napresentan mo na, guys, andaling ma-take note lahat. Okay? So, sana, di ba, starting now, sana guys, ito na yung day 1. Kung wala ka pang prospect list or wala ka pang updated na list ng mga taong napresentan mo or alam na Usana ka, sana ngayon, simula ngayon, ginagawa mo na siya dahan-dahan. Okay? Kasi nag-start akong gumawa ng ganitong list 2022, 2023. Na-start ko yung gawin and sobrang haba niya. Sobrang time consuming niya. Kaya habang maaga pa gawin na po natin. Okay? So, ayan, may surprise pala ako sa inyo. Okay? So again guys, 'di ba? Meron lang kasi ito yung question. Ito kasi minsan ang iniisip ng mga tao, kailangan ba kapag usapang follow-up laging about business? Hindi naman po. Again, katulad sa nabanggit ko kanina, our business is about relationship business. Ano nga ulit ang follow-up? It's about enhancing a relationship to move your business transaction to the next level. Yun yung na-discuss natin kanina, di ba? So again, hindi lang kapag nagfa-follow up ka, hindi kailangan about business lang lagi. Yung simpleng, uy, kamusta na yan? Uy, maganda yung lugar na yan. Yung simpleng ganun na mga conversation lang, it connects you again with your prospect eh. Okay? So, gagawa tayo ng workshop right now, no? Ayan. So, first 10 minutes, di ba? So, simulan na po natin yung workshop. Okay lang ba? Anong oras na ba?
Oh my God. Ano na pala? Alas 10 na pala. 5 minutes na lang. Hindi, 3 minutes na lang. 3 minutes na workshop. Lista po tayo ng 30 names of people who already know that you are part of USANA. Okay? 3 minutes lang po to. Sige, gawin na po nating 10 names. Okay? So, starting now, 10:04, balik po tayo ng 10:07. Okay? Basta yung mga napresenta na po or yung mga alam na USANA ka, kahit mga relatives, kahit yung mga naririnig-rinig lang na, uy, si Nami, USANA siya. Uy, si Rachel, USANA siya. Uy, si RA, USANA siya. Gawin lang po tayo kahit 10 names. Hanggang 4 p.m. kayo. Right. 1 minute na lang, guys. Okay. Ayan. So, pa-type naman ng done kung done ka na. Ayan. So, yan. Well, ginagawa din ng iba, no, pwede na po natin itong isabay din. Since limited po yung ating time. Diba? So, ayan. Ayan, thank you, 'di ba? Grabe. Iba talaga, 'di ba, kapag gusto ng malaking results. More than expected talaga yung ginawa, 'di ba? 14 ang nasulat. So ito naman, next workshop natin, message them. Okay? So again, kung baguhan ka man sa pagpa-follow up, kahit hindi about business muna agad. Hanap ko muna punta ka muna sa mga page nila or mag-reply ka sa mga story. Okay? Kahit ganito lang, uy, may good news ako sa'yo. Tapos magtatanong, ano sasabihin ko, coach, kung mag-reply about sa good news? Since sa-presentan mo siya, ang sasabihin mo lang na good news ay yung mga incentive natin. Yung steak and wine, yung Las Vegas, yun lang, mga good news lang para magka-conversation kayo. Tapos, kahit yung mga simpleng convo starter lang na ang ganda ng lugar, saan yan, di ba? Reply through their stories. Okay? So, kung pansin nyo, hindi about business agad ang usapan na to. Okay, kamustahan lang talaga. Again guys, yung ang goal natin is to enhance relationship. Kasi kapag laging about business yung usapan, ano ba to si ano? Parang wala naman kaming pinagsamahan. Parang laging yusana lang, di ba? So ngayon ang goal natin is yung ano kasi niyan, yung idea kasi niyan is gusto natin maging open yung tao na sige na nga magtanong ako kay RA. Yung hindi awkward eh. Yung hindi tayo naghahabol sa kanya. Yung siya lang yung mismong magsasabi na parang masaya si RA kasama. Sige na nga. Diba? So kaya continue lang natin yung ganung connection. Okay, so 2 minutes ulit.
Sakto-sakto naman lang. Alright, so 30 seconds. Nakitaan ka na kasi ng magandang Ayan. So, time's up. Ay, ba't ko sinap share? Ayan. Okay. Ayan. So, type 5, kung nakapag-message siya ng mga friends niya. Sige nga, check natin yung mga gumawa din talaga ng workshop natin. Ayan. Di ba hindi naman kayo na-challenge, di ba? So, tamang ano lang, tamang pag-connect lang, tamang pag-build lang ng relationship. Again, guys, ang goal natin is maging kampante sa atin yung mga friends natin. Maging kampante sa atin yung mga prospects natin. Okay? Ayaw natin magmukha tayong mga pating. Di ba? So, gusto natin magmukha tayong mga mga teddy bear. Di ba? Yung mga pwedeng lapitan agad anytime. Okay? So, again, build relationship. Ayaw natin iniiwasan tayo ng mga prospects natin. Ayaw natin iniiwasan tayo ng mga friends natin. Okay? So, update beforehand. So, again, baka kasi ang question niyo, kailan talaga yung best time or kailan talaga best tuwing kailan lang dapat nagfa-follow up. Okay? Kapag after po ng presentation or after ng closing, the best time po talaga to follow up for business within 48 hours. Explanation po niyan kasi habang tumatagal, nawawala po yung excitement ng tao na to really commit to start the business. Okay? Kaya within the 48 hours, yun po yung target natin to follow up. So paano po natin gagawin 'yan? Example, matatapos na yung meeting. Example, gabi ngayon. Okay, 9 PM ngayon matatapos na ang meeting. Ang sasabihin ko sa friend ko, "Uy ha, usap ulit, message ulit kita ng lunchtime." 'Di ba? Para dun sa para dun sa decision mo or para sa napag-usapan niyo ng kung sino man, 'di ba? Or about dun sa finances mo. Okay? Ngayon kailangan mo magbigay ng time para pagdating mo naman ng lunchtime bukas, mag-e-expect talaga siya or hindi siya magulat. Okay? So, ayan. Update beforehand, clear communication, 'di ba 'di ba nga after nung meeting nagbanggit tayo ng oras. Okay? Pero itong sinishare ko ulit sa inyo, ito lang yung instance kapag hindi on the spot. Again, ang target talaga natin is on the spot. And ayan. And syempre, yung tip ko, kung hindi man siya on the spot, ngayon ang next kasing target nyo, okay, check ulit natin attendance sa type 6 kung nandito ba lahat, kung nakikinig ba. Okay. Itong tip na i-share ko sa inyo, again, ito yung tip kapag hindi on the spot na nag-pay in. Okay? Ngayon, kung hindi on the spot na nag-pay in at talagang hindi siya pay in muna, ang target nyo is to build muna ng relationship. Usap-usap muna, ipagkampante muna. Okay? Tapos, before kayo mag-end, banggit ka sa kanya ng, "Uy friend, bukas ha, usap ulit tayo. Pag-usapan ulit natin sa finances mo. Usap ulit tayo about dun sa family mo. Usap ulit tayo about sa friend mo." Okay? So, ang goal natin, within 48 hours, i-convert talaga to pay in. Okay? Ayan. Clear communication, give specific updates. So, sana na-take note nyo yung tip ko na yun ha. Kasi yun yung ginagawa ko. Eh, nakakapagpa-pay in naman. Di ba? So, hindi naman ako bibigay ng tip na hindi nag-work. Ayan. So again, ang isa ko pa sa mga tip din talaga is about attraction marketing. And yan, very timely no kasi yung previous natin na kickstart training is about attraction marketing din. And ang idea nito guys is to keep them plugged in. Ngayon, kung ako, hindi ako nag-pay in, ang goal nyo is gawin akong curious or gawin akong parang dapat ang idea, dapat nakaka-miss out ako. Okay, dapat ang isipin ko, dapat pala sumama na ako kay Nami. Dapat pala sumama na ako kay Rachel. Dapat pala sumama na ako kay RA. Ngayon, paano natin siya gawin? Magagawa natin siya kapag everyday may pinapakita tayong ginagawa natin daily.
Kasi sa totoo lang, mga friends natin guys, pagdating ng alas 10, alas 11, alas 9, nagsuscroll-scroll na lang yan ng Facebook. Ngayon, habang nagsuscroll yan ng Facebook, ang iniisip niyan, ano kaya ang pwede kong gawin para ma-maximize naman yung oras ko? And every time iniisip niya yan, dapat nakikita niya may nangyayari sa business natin. Kasi every time may nakikita siyang nangyayari sa business natin, doon ako nakakaramdam na, hala, dapat pala sumabay na ako. Hala, dapat pala mag-pay in ako as early as possible. Okay? Ngayon, keep them plugged in. Yan. Ang sabi nga dito, di ba? Upload what is happening with your life and business in social media. Hindi basically dapat diamond director ka na. Hindi basically dapat milyonaryo ka, dapat may sasakyan ka na. Ipakita lang po natin na i-enjoy natin. Okay? Kasi once nakikita ng mga tao na na-enjoy natin, parang mas masaya yung ginagawa ni RA kaysa sa pagsuscroll ko ng Facebook ka. Parang mas masaya yung ginagawa niya namin kaysa pagsuscroll ko ng Facebook ka. Diba? So, attraction marketing really works. Okay? So, one way to follow up yan siya. And, ayan, ito rin yung additional tips ko guys kasi malaking help din talaga to. Okay, malaking help to siya sa bawat run ko. Okay, and natutunan ko to siya kay Mentor Joel. Okay, natutunan ko to siya kay Mentor Joel. So, ito naman sa browser lang siya gumagana. Okay, kaya maganda makahit kung wala kayong kung wala kayong laptop or wala kayong computer, makihiram agad kayo sa mga business partners natin kasi kailangan magawa niyo tong custom list. Ako kasi, ang ginagawa ko, may separate ako na postings for people na talagang parang, alam mo yun, very intentional akong pina-follow up. Okay? So, kung i-check nyo kasi yung Facebook page ko, lagi akong pa-curious eh. Okay? Pero meron akong custom list para sa postings, para sa mga taong alam na nayusana ako. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, important yung tool na updated list. Okay? Doon ko nilalagay yung mga taong nayusana na ako. Yan. Yan. Diba? So, punta tayo sa friends. Okay? So, once mapunta kayo sa browser nyo, punta kayo sa friends. Tapos, pag-press nyo kasi ng friends, okay, nakakasunod naman lahat, no? Pag-press nyo nitong friends, makikita nyo itong custom list. Okay? Oh, I hope nakasunod pa lahat, no? Once nakita nyo itong custom list, press nyo yan. So, sa mga naka-miss out, tanong lang kayo sa mga tanong lang kayo dito sa Zoom na para alam natin anong balikan. So, once pag-press nyo kasi ng custom list, may makikita kayo ng create list. Ngayon, makikita nyo, example ko na itong mga nasa list ko. Meron na akong list para, yan, nakikita nyo, di ba? May list ako na follow-up na nega. Itong follow-ups na nega, ito yung posting ko na example, kung umalis ka na parang nagpakita ka na tinarayan mo ako or bad trip ka talaga or konti na lang sisigaw ka, ilalagay kita dyan. Okay. Ngayon, sa posting ko dyan, nagpaparinig ako na kung wala kang gagawin sa buhay mo, hanggang dyan na lang talaga. Gaslighting, di ba? Di ba yan? Pero ito yung mga posting ako na talagang para sa mga nega talaga. Okay? Ngayon, ayan, para sa team din talaga. So ito yung mga sinishare ko na pang-usana lang. Okay, para to help din talaga. Paano mas mapa-grow pa talaga yung mga tao. Ito naman dyan, Paul's Friends. Ito yung list ko para sa mga alam na Usana ko. So lahat about Usana, lahat ng promotional videos, promotional post ng Usana, dyan ko nilalagay. And syempre elders kasi hindi naman lahat ng market ko is pang elder agad. So meron akong separate posting din para sa kanila. Okay, para talagang kaya nilang makarelate. Okay? So, ang goal ko basically nito guys is to keep people plugged in sa mga nangyayari sa business ko. Okay? And para alam mo yun, lagi sila napapa-curious. Okay? Ayan. Best time to follow up within the first 48 hours na. And yan, gusto ko naman share sa inyo yung pitfalls kasi hindi lang naman to siya pitfalls sa pag-follow up. Pitfalls to siya in every aspect din talaga sa business. Okay? So, ang pitfalls din talaga is, syempre, gusto ko rin talaga ito siya ma-share kasi with my 4 years din talaga na experience sa Usana, marami na rin naman kasi ako, hindi ko naman sinasabing mas marami sa iba, di ba? Pero, I hope yung mga na-face kong pitfall before, kaya ko siyang ma-share sa inyo na pwede nyo siyang maiwasan right now.
Okay? Kasi example, si Nami 5 months in USANA, ako 4 years. Yung challenges ko ng USANA in my 4 years, pwede mong maiwasan habang mas maaga pa. Okay? So pitfalls is inconsistency. Okay? So basically, ang ano lang naman nito, sabi nga, walang kumulong tubig sa patay-sinding apoy. Di ba? So nagtumbling-tumbling na yung order ng words na. Pero yun yung idea, di ba? Walang kumulong tubig sa patay-sinding apoy. Okay? Ano yan? Sa lahat yan siya ng sa lahat yan siya ng parts ng business ng sana. Kaya I hope right now umattend ka ng training ng Wednesday. Umattend ka ng skills training ng Wednesday. Pero ang follow-up kasi, isa lang siya sa mga many aspects ng Usana business. Ang goal natin right now is mag-grow yung business mo in every aspect. Inviting, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, MDO, di ba? Attitude, mindset, lahat yun gusto natin mag-grow. Kaya, hindi lang hanggang Wednesday yung dapat mong ina-attendan. Dapat, kahit nasa biyahe ka, nakikinig ka ng mga recordings, kapag every time napapatawag ng meeting sila Coach Lois or yung mga leaders niyo, dapat uma-attend po tayo lagi. Okay? Kasi sa totoo lang, walang ibang iniisip yung mga leaders natin, kundi kung paano natin makuha talaga yung gusto nating results. Katulad sa amin, sa mentor team, walang gustong mangyari sa mentor team, kundi makuha namin yung mga results na gusto namin sa team. And syempre, para makuha yung gustong results para sa buong intensity. Okay? Kaya, as much as possible, sabay lang po tayo sa mga talagang mga nag-iusana. Alright? So, negativity is anywhere. So, isa to siya sa mga pitfalls kasi pwede naman after nyo ng presentation, baka ikaw naman ang manega. 'Di ba? So, baka naman habang kinakausap mo yung guest mo, habang pina-follow up mo yung guest mo, baka ikaw pa yung naninega. Again, guys, negativity is anywhere but never let it bring you down. Ano lang, ganito lang yan. Kung may mga taong akala nila hindi mo kaya, iniisip lang nila yan kasi hindi nila kinaya dati. Kung tayo man, ang bukang bibig kasi natin is pangarap. Ang bukang bibig natin is kumita ng milyon-milyon. Ang bukang bibig natin is mabigay yung magandang buhay para sa family natin. Kung meron man tayong narinig na mga taong nagsabing hindi natin kaya, dahil lang yan sa mga taong trumabaho naman, pero kulang pa rin. Pero yung question is, trinabaho ba nila ng tama? Okay? Iba kasi yung pagtrabaho at saka sa pagtrabaho ng tama. Okay? So, dikit lang tayo sa mga taong laging tinatrabaho niya sana ng tama. Do you really know what you can bring to the table? Ngayon, ang question is, ako, example kanina, before kasi ng training na to, meron akong presentation sa ilang taon na yun. May presentation kasi ako na senior. Senior siya, tapos mataas yung position niya sa Africa. Okay? Tapos parang, i-elect siya na president sa parang United group something dun sa Africa. So nag-present ako sa kanya. Pero bakit ako confident mag-present? And bakit kahit magfa-follow up ako, bakit confident ako? Kasi alam ko kung anong ino-offer ko. Alam ko ang ino-offer ko ay pwede pang mag-improve ng buhay niya. Ngayon ang question is, alam mo ba kung ano yung ino-offer mo? Kasi kung ikaw, ang ino-offer mo is 20,000 per month na extra, baka pwedeng tumamlay ka sa pag-follow up. Pero kung ang ino-offer mo ay best products in the Philippines, kung ang ino-offer mo ay yung best opportunity to earn ng malaki, kayang-kaya mo siya gawin consistently and without any fear eh. Okay? So ito yung gusto ko ma-share sa lahat, no. Dapat alam talaga natin kung ano yung ino-offer natin. Hindi lang to siya about business, hindi lang to siya about extra income. Ito ay para sa pangarap talaga. Okay, numbers game. Again guys, walang effect yung pagturo ko ng follow-up kung wala naman tayong ifa-follow up. Okay? Again, it all boils down kung may mga naprepresentan ba tayo, may mga nako-close ba tayo. Okay? Kasi sa totoo lang, kahit sa follow-up guys, hindi pa rin yan 100%. Kailangan numbers game pa rin, follow up. Every day, dapat marami tayong mga fina-follow up. Every day, dapat marami tayong mga kinakausap. Again, ganito yan. Story ng taho. Okay, kwento ko lang. Yung taho, hindi naman yan tumitigil kapag meron siyang dinaan ng 10 bahay na hindi bumili eh. Ang goal naman ng taho is maubos yung dinadala niya eh.
Okay? So katulad lang yan ng business natin. Ang goal natin is kung ikaw right now running ka for PBPS or kung ikaw gusto mo mag-run for director, mag-run for $1,000, bakit ka tumitigil? Bakit ka tumitigil na hindi mo pa nakukuha yung $1,000 per week? Okay? Kung ang goal mo maging gold, kung ang goal mo maging diamond, bakit ka tumitigil? Hindi mo pa nakukuha yung ganung results eh. Alright? So, ayan. Agila ba ako? Siyempre, ano lang yan. Ulit, again, foundation and management of emotions. Question. Okay. Kasi hindi naman din natin pwedeng i-invalidate na, siyempre tao tayo, may emotions tayo. Pero, siguro, isa sa mga sources kasi ng emotions is, lagi tayo nag-i-expect ng kahit simpleng bagay na ginawa natin, gusto agad natin ng malaking result. Okay? Again, guys, consistency yan. Okay? Manage natin emotions natin, focus tayo sa result. Hindi ibig sabihin may ginawa na tayo is dapat may inaani na agad tayo. Laging long-term mindset tayo. Okay? So, minsan kasi, ang ine-expect din talaga natin, parang feel natin kapag kamag-anak yung friend, kapag kamag-anak yung friend, kapag kamag-anak yung prospect natin, ine-expect natin, obligado agad sila, tulungan tayo. Which is yun yung nagkakos ng mga frustration. Diba? Again, ito, share ko lang. Next week kasi magpo 4 years na ako sa USANA. And actually, last 2 weeks ago lang, saka lang nag-pay in yung mama ko. Pero simula second year ko sa USANA, guys, walang tigil ko, fina-follow up si mama. Ma, USANA maganda, USANA, mag-USANA ka, mag-USANA ka, mag-USANA ka. Pero, tumigil ba ako? Hindi. Diba? Pero ganito lang yan. Our goal is to add value. Okay? Example, yung friend natin hindi nag-pay in. Pero best friend ko yun eh. Ba't hindi ba yun nagpe-pay in? Ano ba yun? Hindi naman ako tinutulungan ng friend ko. Ganito kasi yan. Minsan kasi, masyado natin ina-expect yung mga tao na tulungan tayo. Na minsan nga, sila nga mismo, hindi nila matulungan sarili nila. Guys, marami lang tayong hindi pa alam right now. Hindi natin pwede ilagay yung sarili natin sa sitwasyon ng ibang tao. Hindi natin pwede gawing obligado yung mga tao na tulungan tayo. Okay? Ngayon, ang goal lang talaga natin is to add value. Syempre, alam natin na sa USANA, magandang products, magandang ano, pero bakit hindi pa rin bumibili ang iba? Siguro, may kulang pa tayong kailangan pang mapakita. Okay? May kulang pa tayo ng mga dapat ma-share sa kanila. Okay? Sabi nga, di ba, laging sinasabi to ni Mentor Caleb, the best years of a man's life is when he realizes his life and problems are his and his alone. Okay? Huwag natin i-expect na kapag may challenge or kapag may nirarantay na rank advancement, dapat lagi iniisip natin dapat samahan ako na ganito, samahan ako na ganyan. Okay? Guys, ang lagi natin dapat tingnan is kung tama ba natin ginagawa yung business. Kung totoo bang talagang nakakapag-add tayo ng value. Okay? Diyan tayo mag-focus. Huwag tayong mag-focus sa dapat ginagawa ng iba. Alright? Ayan. So guys, malapit na to. Diba? 69 slides, oh. Pero hindi naman lahat yan, oh. Okay? And urgency. Okay? Gusto nyo ba na presentan nyo siya ngayon, na close nyo siya ngayon, pero hindi man nag-pay in, tapos nagulat ka, after 1 week, meron na siyang dalang products. May dala na siyang package. Diba? So ano bang gusto kong i-point out dito? Dapat napapakita mo rin urgency sa bawat action mo. Okay? Dapat hindi tayo yung sige, next week na lang or next month na lang. Okay? Kasi guys, ang dami nang nag-USANA. Pero again, hindi lahat kasi ginagawa ang USANA ng tama. Ang question, kasama ba tayo dun sa mga gumagawa ng USANA ng tama? And I hope, lagi natin pinupush sarili natin na maging parte sa mga taong ginagawa ang USANA ng tama. Kasi kahit gaano man kaganda yung business, kahit gaano man kaganda yung products, kung pansin nyo, marami pa rin nag-quit kasi hindi nila ginagawa ng tama. Okay? So, again, urgency. Kung gusto talaga natin mapabuild or mapastart talaga yung mga friends natin, again, inwards yung dapat natin tinitingnan. Okay? Dapat results natin and progress natin yung tinitingnan natin. Okay? Results and progress is the name of the game. Lagi natin sinasabi, sus, kung alam niya lang yung mga nakikita ko, kung nakikita niya lang yung mga nakikita ko,
kung alam niya lang yung mga alam ko. Kung na-experience niya lang yung mga na-experience ko. 'Di ba? Basically, ang goal lang natin is mapakita sa kanya kung ano talaga meron sa USANA. Paano natin mapakita? Is ma-experience natin ng sarili talaga natin. Yung $1,000, yung Asian cruise, 'di ba? Again, may kanya-kanyang journey 'yan. 'Di ba? So, enjoy lang ng journey and ayan, tapos na pala, 'di ba? Pero guys, again, before ko tapusin 'to, excited ako para sa lahat. June na right now, 'di ba? June, July, August, September, October, November, December. May 7 months pa po tayo. 7 months pa yan guys para sa Asia Pacific growth. Ngayon, possible ba? Isipin nyo ha, kung nagsa-start ka man, example, sabihin natin, zero ka man right now. Zero tayo right now. $15,000, hatiin natin sa 7 buwan. Guys, ano yan? Nasa more or less, around $2,000. Nasa $2,000 per month. $2,000 per month, hatiin natin sa 4 na linggo. Around $500. Ngayon sabihin natin, ngayon may gusto kong ipakita sa inyo. Ang $500, left and right niyan, 2,500 tapos 2,500. Ngayon, hindi lang naman kasi ikaw lumang isang ginagawa ang USANA. Okay? Nandiyan yung mga business partners natin, nandiyan yung mga leaders natin. Ibig sabihin natin isang tao lang. Ngayon, yung isang tao na yung gigil. Isang tao na yung talaga nakikipagtulungan sa atin. Okay? Natulungan kanya sa 2.5. Since natulungan kanya sa 2.5, ibig sabihin yan, mas maraming manpower. Okay? Dahil dyan, yung 500 na target mo per week, mas lalaki pa yung mga makukuha mo. Ngayon, question, doable pa rin ba ang $2,000 per month? Doable talaga. Ngayon guys, kailangan natin talaga siya i-work out talaga na mas mabilis. Okay? So, ito share ko sa inyo. Nung naging director ako, after yun ng PPPS ko, $600 guys on my 3rd month. Pero, nung nalalaman ko na yung mga alam ko sa USANA ngayon, sabi ko, kung alam ko lang to dati, mas kaya ko pa tong bilisan. Kaya guys, marami tayong mga kasama dito nag-earn ng $1,000 a week eh. Coach Lois, 'di ba? Coach Nathan, si Coach Bu, $800 a week. Guys, tanong-tanong lang tayo. Tanong tayo ng mga tips lagi. Kasi kaya natin yan makuha as early as now. Example, si Nami, 5th month niya sa business. 5th month pa lang kaya mo na makuha yung ganong klaseng income. Ang kailangan lang po talaga natin gawin right now, focused lang muna po talaga tayo sa basics. Urgency lang po muna talaga. Okay? Guys, okay lang ba magkita-kita tayo sa Steak and Wine? Guys, Yes. Yes. Wolfgang yan. Kung pansin nyo, sino lang ba yung mga nakakapag-Wolfgang? Yun yung mga big time na mga influencer, big time na mga artista. Tayo, binigay lang ng libre sa atin. Steak and Wine, celebration. Diba? Guys, sana makita-kita tayo doon. Hindi pala sana. Dapat magkita-kita tayo doon. Okay? Ako, nag-start ako ng business ko na yung sana 23 years old. Right now, magta-28 na ako. And gusto kong mas ma-share sa inyo ng personal yung naging experience ko sa business ng Yusana. And excited akong marinig din yung experience nyo sa business ng Yusana. Through Steak and Wine. Okay ba yun? Diba? So, tulungan tayo guys. Sabay-sabay tayo. Ako, nasa journey din ako ng pag-grow ko din talaga ng business. Kita-kita tayo sa AP Growth. Diba? And yun lang naman. Diba? So, yan. We can connect din Facebook, Instagram. Ayan, so plug ko din. Kakapulan ko ng mukha ko guys ha. Plug ko din yung TikTok ko. Okay, nagpo-post pa ako ng mga video dyan. So, yan, pwede pa tayo mag-connect sa TikTok din. Diba? So, thank you and I hope meron akong mga na-share din talaga na value sa inyo tonight, no? And yun lang po. Babalik ko na kay Coach Lois. Ayan, Teacher Lois, nakamute Hello, ka. hello. Yan. Ayan. So, thank you so much, Coach Tevez. Grabe. And we are so blessed na Thank you. na-invite ka namin kasi more than pa yung binigay mo sa amin. And ngayon ko lang personally narinig
story mo, Coach. Grabe din pala yung transformation mo. Pwede kang mag-share sa sa ating hakot. Yes! Ng story mo ng before, no? First time ko makita yung mga pictures mo. And with that, Coach, i-apply natin yung kanyang training, no? Kasi sabi nga, follow-up is the key. 'Di ba? So, nangyayari talaga yan on the follow-up, yung sales and yung sign-ups. And hindi ka talaga pwedeng mainip sa business na to. Agree ba kayo? Guys, kung kaya nyo mag-open ng camera kasi mag-picture tayo. Yan, let's have a quick photo before we give or we share the simple token of appreciation to Coach Teves. And recognize lang natin, nandito ba? Nandito pa ba? Kanina nandito ang ating mentor. Grabe, Mentor Teen Pabalate. So, sobrang grateful din ako sa kay mentor dahil she's supporting us, no? And lahat tayo mag-steak and wine. Kanina nga, sinare ko yung YouTube ng steak and wine sa Wolfgang para lalo kong magutom and ma-excite eat. So, picture, smile everybody. 1, 2, 3. Smile. Yan. And syempre, to give ay, nag-open si Coach RJ. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And to share our appreciation, no? So, kindly share po, Coach Nathan. Ayan, diba? So, Intensity All-Star Certificate of Appreciation proudly presented to Coach John Paul Teves in grateful recognition of his valuable contribution on our 2024 Wednesday Huddle given this 29th of May 2024. So, thank you again, Coach. And if you need any help from us, we would love to really help your growing team as well, no? And yung ko lang nalaman, sa Malaysia ka pala nag-shoot. Grabe. Amazing story. So, talagang we're very blessed to have you tonight. And with that, I would like to share this quick video din para sa lahat, para ma-remind tayo ng ating pupuntahan. So, ayan. Enjoy! Sana Las Vegas! Asia Pacific Growth 2025! Grabe! So, ayan guys, di ba? Tinuruan na tayo ni Coach John Paul. Siyempre, para malaman natin kung talagang natutunan natin, all we need to do is to really apply. Because it's really in the doing that we'll be able to really learn, no? If we really apply what we've learned. So, kung recognize ko lang din po si Francisco Vanguardia. Yay! Nanalo yan ng t-shirt at saka Fiber G sa ating Fat Loss Challenge. Grabe. Alam niyo ba guys, 3 out of 4 na nag-join sa aming line ay nanalo sa Fat Loss. And yung isang nanalo ay nakuha niya yung 10,000 worth of product. Konti na lang travel na, 'di ba? So, yon. And sa mga nandito na crosslines, thank you sa mga nag-hit din ng second quarter growth. Congrats in advance sa lahat ng nag-e-effort. And thank you again, Coach Teves, for gracing your time. Galing ko pa pala ng presentation. No? Hindi ako nagdalawang salita dyan kay Coach Teves. Ang lakas ko, wow. Siyempre, ganyan tayo sa team, di ba? Thank you so much po again. And we would like to share with you the upcoming events of our team. We have our Beauty and Business Forum that will be on June 25 at Sheraton. And we will have our July 6 Business Summit. Dito pwede pa tayong humabol, umakyat as director and above na mga rank advancement natin. Ay, Ayala na daw. Okay, naiba na pala. Sa Ayala na pala siya. So, yan. I keep tuned in sa mga poster natin. Yung kanina kasing nakita ko, Sheraton pa din. So, yan. And thank you for that, Coach Bu. And syempre, ang ating, ano pa yung event? PPPS Academy.
for third quarter, that would be on August 18. So, August 17 rather. So, lahat ng mga nag-hit ng PPPS, kanina binabanggit din niya ni Coach Teves, di ba? So, ngayon pa lang, simulan na natin. And parang may narinig akong scoop. Teka, tanggalin ko lang yung recording.